Purihin ng Panginoon. Guys, uploaded na rin po ang aking FB Live dated March 28, 2024. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please consider subscribing po. Hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos kong gagawin. And like, share, and comment na rin po. Nag-upload ako by the grace of God ng mga katotohanan mula po sa Panginoon. By God's grace tayo po ay napagkatiwalaan magdala po ng kanyang mga salita, lalo tigit po sa kanyang second coming po. And nag-upload din po ako ng mga videos galing po sa turut aral ng PMCC Portwatch, ganun din po sa mga music. Salamat po and continue to support me and God bless us all. Not only for the prize, but as those who've come before us, let us lead to those behind us the heritage of faithfulness, pass on to godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the light to live inspire them today. Oh, may all who come behind us find us faithful. 3:24, magandang hapon po. 2 days na lang tayo po ay 28, 29, 30, 31, 3 days pa. Yan, bago pa matapos ang March, and then 2025 na. Hindi, April naman po, okay po. So, bati tayo ng happy birthday. Mark, happy birthday kay Mark, Brother Mark Ahedo. Kay Brother Jared Ahedo, pareho siya yata, or baka magkaiba, ayaw ko lang po. Happy birthday kay Brother Arnold Florendo, Sister Mary Grace Katong Monteyalto. Ganun din po kay Sister Mary Grace Monteyalto. Tatlo yung pangalan niya. Ay kay Brother Roman Ochoa Herrera. Happy birthday po sa inyong lahat. God bless po. Yan po, at marami pang birthdays ang dumating, and happiness, wealth, and health po. Good health po para sa inyo pong lahat. Yan po. Salamat po ulit sa mga walang sawa po na nagsusupport po sa atin. Nag-share po ng reel ko. God bless po sa inyong lahat. And ang ngayon, March 28 po, ay sobrang init din talaga. Ako dito, hindi ko na alam. Yan. So, si Jerome pa rin ang nag-ano sa akin, nag-ayos ng buhok ko. Okay po, siya yung aking artist. Artist ba yan? Siya aking hairstylist na po. So, pasensya na. At kanina po, kwento-kwento lang ako sa inyo. Ano po? Kanina, habang nanonood tayo ng last sayings, 7 light sayings, yan. Mensahe po na mahal, kasi nga po tayo po ay ngayon ay sa panahon po ng salamat po sa patuloy po na nagsusupport. God bless po sa inyong lahat. And yan po, ang Diyos na po ang bahala magbalik po na lahat po ng pagpapala. Meron po mensahe ang mahal na TEM, Bishop Jonathan Period po. At ngayon po, Semana Santa, sana nga po ay yun nga, natin ang 'di ba, yung kung paano tayo tinubos, yung ginawang sacrifice po sa atin ng alalahanin natin. Gunitain natin. And na lang, ito wala sa ko, sa outline ko. Naalala ko lang kasi this time, naalala ko nanay ko, pero hindi tayo iyak. Hindi kasi pag Semana Santa, ganyan, pala yung mga Thursday night, yan, na kami, yung alam mo yung nagagawa ng lumpia, tama ba yun, lumpia,
Pero lumpiang open, yung ano po, yung singkamas. Yan. So, sobrang sarap magawa ang nanay ko noon. And then, madaling araw pa lang, kasi gabi pa lang, naglalakad na, maraming tao. Yan po, sa Landayan, nandun yung poong Nazareno, yung ngayon inano namin doon. Ano pala, mga 4 a.m., 3 a.m., naglalakad na kami. Yan, may mga ano na, nakaluto na kami ng ano yung nanay ko. Nung ano yung lumpia. Parang lumpiang sariwa na hindi po binalot. Ito po. So, yan. Tapos babalik kami. Nakabili na kami ng... Pipila kami sa Landayan. Yung nga, halika, ganyan. Basta marami yung haba ng pila. Uwi ka, maglalakad ka pa rin. Pero nakabili na kami ng mga suman. Yan, tapos ano, ay pag uwi kakainin. Tapos yung lumpia. Or ano ba, yung lumpia pala ginagawa namin ng Friday po. Ayan. So, bago naman, pag Friday naman, meron namang, ano ba yun, yung prosesyon. Yan, sa ano naman, sa bayan ng San Pedro po. So, ano ka naman dyan, kung yun ang tama yung memory ko. Tapos, ano naman, may kandila naman, ganyan. Kanina, naalala ko lang nanay ko kasi masarap siya magawa ng lumpia po. Yan po. So, nakakamiss. Kanina nanood po tayo ng ng 7 Last Sayings. Yan po. At mensahe nga na Malabi Shop, Jonathan. Burial po. Alam mo, purihin po ang Panginoon. Habang nakikinig ako, yan po, glory to God po, na ako na kayo, na po, na, kumbaga yung, para luminaw sa akin, na, kumbaga kung bakit ako napili ng Panginoon, na mag-share po ng Word of God, na purihin po ang Panginoon, natin umiyak, hindi, ayun lang po, sa mga mensahe niya, na, kasi kanina pa ako nakikinig lang, ng, meron ding gawain sa Canada na ba hindi naman natin sabay-sabay maparinggan at syempre ay 'di ba mga 2 hours na yung mga message naman 30 minutes ganyan. Pero talagang kasi dapat tuto ka rin ganyan para mas maramdaman mo yung mensahe na po. At yung nga mas luminaw sa akin kung bakit ako napili ng Panginoon, nga po rin po ang Panginoon. Ang po kasi, ang reality, di ba? Ang Diyos lang talaga nakakakita ng natin. Sa puso natin. Wala na pong iba. Yan. Sa mga ginawa mo sa tao, sa kapwa mo, yan po. Sa paglilingkod mo. Yan, tayo po yung naglilingkod. Or lahat naman tayo, di ba? May mga paglilingkod, pero iba-ibang ngalan kasi ay, di ba ngayon nga, ay dati kong pananampalataya, ganun nga kami maglingkod ng nanay ko, ng pamilya ko po, mga kapatid ko. Ngayon kasi iba-iba na kami, yan po, at kami nga ni Jero na magkasama sa paglilingkod po sa kabagi po tayo ng PMC Support Watch. Purihin po ang Panginoon. At siya lang talaga nakakita ng yung lahat ng ginawa mo, di ba? Yung pagmamahal mo sa Diyos. Yan, sabi mo na hindi ka nakakapaglingkod pa. Kung ano yung nadatnan mo sa mga sinundan mo, kung paano paglilingkod nila, syempre ginaya mo na po. So, ang Diyos lang talaga, wala ng iba. Yan, ang nakakakita sa'yo, kahit na magtago ka, nakikita, di ba? Siya lang talaga may alam ng at syempre po hindi po tayo magkaangat ng bangko, di ba? Kung anong ginawa natin paglilingkod, basta yung Diyos na po yung nakakita doon na. Kumbaga share ko lang na kanina habang ako'y nakikinig na yung nga kasi minsan parang nangungusap sa iyo yung Panginoon na alam mo yung mga tanong ka, di ba? Pero sinasagot niya sinasagot niya po rin po ang Panginoon.
At ano kasi 'di ba minsan nabanggit ko nga na palibasa mo nga po tayo or ano, siguro ay yun na nga kasi yung nature ko. Pag ako ay bago nga pumasok sa MLM, yan, nababanggit ko, kailangan katatry ko muna yung product. At, syempre, para pag, ano, pag aprobado, 'di ba, madaling i-advertise na po. At ganun din ako sa mga work ko. Pag ako ay nagtrabaho nga sa, talagang hindi po ako ang pinakamaiksi kong trabaho, Enchanted Kingdom. Kasi po, 1 month lang ako doon dahil po yun ay 1 month, 6 months. Kasi po yun ay contractual talaga. Yan, wala talagang na ano doon, wala talagang nape-permanent. Yan. And the rest ng ano ko, yung ano na electronics, 6 months kasi contractual lang talaga. Hindi rin sila matagal ba? Yan. So, pinakamatagal ko yung sa government call po sa Dubai. Yan, dapat tatagal pa. Kaya lang nga ay may nangyari nga problema. So, inabot lang tayo ng 9 years. Doon po. Yan, ako talaga nagtatagal. Pero, madali ko masawa pagka yung lagi yun ang ginagawa ko. At, yun nga, bukod doon. Gusto ko talaga yung pag pinagkailan ka ng pagkakatiwala. Kunyari, na amo mo, ganyan, ng Panginoon. Ang gusto ko talaga yung best ko. Yan. Kasi, kunyari sa amo mo, 'di ba? Paano ka naman mas pagkatiwalaan pa kung bara-barabay naman yung trabaho mo, 'di ba po? Lalo higit sa Panginoon. At saka, bakit ba? Kasi nga naturuan po tayo ng mga lingkod. Na pag ikaw ay naglingkod, dapat talaga best. Kasi ayun, naririnig din na sa mga mensahe ng mala Archbishop Art Periol na hindi totoo talaga yun ang Diyos talaga ang sumusukat. Yan po. Kasi may mga ano po tayo, syempre may mga gawain. Actually may mga question and answer doon na biyaya ng Panginoon. Alam mo yun, nasasagot na rin natin sa sarili nating yung sa kaya ng pananampalataya po natin. Hindi ganun nga rin talaga yung bang, pag tayo talaga may gagawin, yun nga, biyaya po ng Panginoon na kasi nga tayo nakakilala sa Diyos. Takot ka. Yan pagka yung may ginawa kang palpak or mali or alam mo ayon ng Diyos. Alam mo na, syempre alam ng Diyos yun, di ba? So, takot ka kagad sa Diyos. Yan. Kaya ako pag ganun talaga, naku Lord, sorry. Hindi ko nagawa yung pinakamabuti ko. Mga ganyan po. So, yun talagang ano doon, yung dapat gawin mo yung pinakamabuti. Yan po talaga yung ano, yung parang lalo na sa Panginoon, di ba? At ito share ko rin. Narinig ko po sa isang hindi ko sabihin sa ano po pangalan nung ano po yun ng mga lingkod. Yan, hindi natin i-share ang Piermax po, pero message lang po kayo na po. Yan. Meron siya sinabi na narinig ko sa mensahe na ano daw, humarap siya sa pulpito. Sabi niya, ang taas ng blood pressure ko. Yan, ang taas. Kung daw ako nagkakamali, 180, 120. Mas mataas pa sa akin. Sobrang taas po nun. Yan. Kasi ako pinakamataas ko ay 200, ano ba yan? 200, 120. Yung ako'y nanganak. Yan. Kay Julian. Kasi yung first month ko naman kay Jero, yung sinugot ako sa hospital kasi ay 200, 100 po. Pero yung 180, 120, sobrang taas. Yan. Ano ka na nun? Hindi kasi pag ano po, ang ano kasi mga hypertensive, like ako, nung bata-bata pa, lagi ko kasi nasa clinic, sa electronics ako. Di, magkiklinik ka.
BP ka, ganyan, ay mataas, sabihin sa'yo ng nurse, wala ka ba naramdaman? Wala, normal lang. Pag bata-bata ka, ganun, mataas, normal lang sa'yo. Pero pagkagaya ko na medyo umidad na, or mga 40s pataas, makakaramdam ka na ng konting hilo, panginginig, yan po. So, pero ano sabi sabi ko na lang pastor, yan po, na ano sabi yung po likod ng Diyos, na po, ano sabi niya, dapat mag-exercise siya, pero hindi niya ginawa. Imbis na mag-exercise, nag-preach na lang siya. Yan po. Purihin po ang Panginoon na kasi nga hindi ka kaya siguro ganun yung ginawa, diba? Ganun yung kaisipan niya. Yan na preach na lang kaysa exercise kasi mas mahalaga ang mangaral. Bible study yun eh. Narinig ko kung ako nagkakamali. So, sabi po dito sa 2 verse lang to. Sa 1:3-12. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa lupa at hindi nyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan nyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa langit? Purihin po ang Panginoon. Diba, syempre, hindi na natin aminin, tayo po talaga ay nag-evangelism. Diyan po tayo tinawag po ng Panginoon na po, purihin po ang Panginoon. Dahil, kailangan talaga ng tao ang pangangaral. Yan po ang, diba, yan po ang, kumbaga ang ng malasugong apostol, Arsenio Tanperiol, yan ang payag sa kanya ng Panginoon na po, na yung Mark 16:15-16 na go and preach the gospel into the whole world, diba? Whoever will believe and will be baptized will be saved. Whoever will not believe will be condemned na po. So yun yung sa kanya, payag po ng Panginoon. Ayan, kaya nga tayo ay syempre kung anong tinuturo niya ay tinuturo sa mga alagad, yan po. So, 'di ba sabi nga diyan, kung sinasabi ko sa inyo mga bagay na naukol sa lupa at hindi nyo pinaniniwala, paanong paniniwalaan nyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa langit? Yan po. Sabi nga naman na DM kanina sa kanyang mensahe, ang mahal na araw, Lenten season, 'di ba? Parang normal na lang sa atin. Yan. Kain ka, ayaw ko kung anong ginagawa. Nakalimutan ko na sa dati nating faith. Yan. Kasi syempre kung ano yung sa 9 years ko ngayon, yun na yung ginagawa natin ngayon na po. So, sa mga tao, normal lang talaga yung yung syempre, yung mag-procession, ganyan. Yan. At saka yung sa yung number one, yung ito isa sa sinabi niya, yung 'di ba maraming gumagawa ng parang ginagaya ng Panginoon. Yan po. Pero ang totoo nga talaga yung sinabi niya, malaking insulto. 'Di ba? Kasi Panginoon yan, wala makakagaya ng ginawa niya. Na po, yung hirap niya, yan. Kaya dapat talaga alalahanin no? So, sa atin po na nakikinig, yan po, marami magtataas ng kilay, di ba? Bakit nga ba? Pangaral na pangaral. Di ba ganyan? Bakit? Di ba save na tayo, save, ganyan. At ako'y nagpapakabait naman, yan. Na po, basta ako'y pupunta sa langit, para ganyan. Marami talagang, yung mag-iisip ka, bakit kailangan ipangaral, bakit meron street evangelism, bakit na talagang, yun nga hindi mo pa rin mapapaniwalaan, hindi mo pa rin, kumbaga doubt yan. Diba?
na ang alam natin, yung kung ano yung nakasanayan natin, di ba po? So, kung yung mga bagay na lang pa yun, yung mga street evangelism, ito po mga pangangaral, social media evangelism, yan po, di ba? Hospital evangelism, market evangelism, yan po ay hindi talaga natin maintindihan paano sa'yo i-explain yung mga bagay na ukol sa langit talaga, di ba? So, ano ba dapat mong gawin? Sumunod na lang. Yun po. Kasi pag nagawa mong sumunod, ay, syempre, maunawaan po rin. Yan. Kasi ay, sa susunod, ito, i-discuss ko yung, may gusto kong po. Pero sa susunod na yan, siguro after nitong Semana Santa po. Yan. Sa ngayon, yun nga, maaring hindi natin naintindihan at talagang, kasi nga, wala namang, I'm sure hindi lahat sa atin na gagana magbasa ng Bible, napakakapal, di ba po? At saka pag binabasa mo nga, parang tingin kaliwa, kanan, ganyan, di mo maintindihan. Kasi nga dapat po ay may tamang tagapagturo. Talagang, ako nga, di ba sabi ko, ako ay pakinig na pakinig sa mga lingkod kasi kung sa akin talaga ay di ko alam. Kaya kailangan makinig ako sa kanila. Bagamat, yun nga po, sabi ko na biyaya po ng Panginoon po rin po, Panginoon, na tayo ay kinahabagan ng Diyos. Na pag merong, kunya, nababasa ko, or merong gustong may verse na inano sa akin ng Panginoon, syempre inaaral ko yun. Kahit naintindihan ko na kailangan mas lumalim pa ako sa pag-aaral doon. Di ba? At saka yung, talaga, yung, alam mo yung, sabi ko nga, mas ako yung nabe-bless pagka nagsishare ka ng Word of God. Kasi, syempre, bago ko pa ibigay sa inyo, sa akin ko muna di ba po? Yan, na kailangan ay talagang ko muna siya, parang mabulay-bulay, ganyan. Mas lalo tayo napapabanal. Kaya nga po sabi ko, diba, ako'y manid na hindi kasi ang utak mo na lang, sumunod. Yan, kaya nga sabi ko, ewan ko, kailan ko sa kahapon, ganyan. Yung utos sa atin ng Panginoon sa akin, yan po, na malinaw nga. Yan, kasi nararamdaman ko naman pag pinapalo ako Yan po, sa akin inutos yun, natural ako gagawa kasi hindi naman pwedeng yung ibang tao gumawa na po. At yan ay gusto ko syempre yung pagtapatan. Yan, kasi nga, may kanya-kanya tayong paglilingkod, kahit ano po yung pananampalataya po natin, at may kanyang-kanyang reward po ang Panginoon. Yan. So, yun ang doon na, like ako nga, sabi ko, meron tayong kahilingan sa Panginoon na napakalaki. Yan. Sa akin, napakalaki nun kasi kaluluwa di ba po? Yan po rin po ang Panginoon. So, kaya gusto ko maging excellent, perfect. Yan. At, actually, meron ako iniisip kahapon na sabi ko, malaking desisyon to. Yan. Pero, para sa akin na malaking Google din kasi yung sariling sikap tayo sa malaking gastos. Hindi naman malaki. Ibig sabihin lang para kung ay hindi naman ganun kalaki. Yan siya. Pero kumbaga syempre wala naman tayong trabaho, di ba po? So, yun na iniisip ko kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng at ito'y para sa Panginoon. Na po. So, sa mga nakikinig din sa atin, yan po, sabi ko nga, di ba sabi ng Panginoon sa atin, ay magmadali. Magmadali na talaga kasi nakikita mo yung paligid, di ba? Hindi na normal. Di ba po? At wala nga nakakaalam yung sa pagdating ng Panginoon, di ba? Tanging ang Diyos Ama lamang, wala, kahit ang Diyos sa Anak hindi niya alam. Di po? Kaya, ikaw ay hindi, yung nga kahit ako, ayaw kong absent sa anumang gawain, ayaw kong maging peke sa mga, yung pagdalo, yung
pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kasi nga nakikita ng Diyos ang puso po natin, ang isip po natin na po. So, dinadaya mo lang sarili mo. Di ba pag ganon, ikaw lang nagdadaya sa sarili mo. Kaya, excuse po. Sabi di ba yung sa Mateo 10:28 nga, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Salip ang katakutan niyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Di ba yung reel ko? Sabi na Mala Bishop, kung pinaniwalaan mo may langit, dapat ka maniwala na may impyerno. Di ba? So, meron talagang impyerno. Yan po. At sabi ko nga, di ba, kung nahirapan kang unawain ng mga bagay dito sa lupa, ay mas lalo kang mahihirapang unawain ng mga bagay sa langit po. Yan. Pero mas maganda na, ayan, diba sabi sa Mateo 10:28 nga, na, wala tayo kasi mamamatay. Yan. Huwag mong katakutan yung pumapatay ng katawan. Yan. Eh, talagang, sadyang pag namatay ka, di ba, magiging tayo alabok, ganyan, saan mapupunta yung ano mo. Pero kasi nga, iiwala yung kaluluwa mo, espiritu mo, di ba? So, sabi nga ay katakutan nyo ang Diyos na may kakayahang pumaksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Binibigyan talaga tayo ng time ng Panginoon. Yan po. At ang time natin ay syempre maiksi na lang, di ba? Oh, alam mo yun, pagka ikaw ay naliligaw, 'di ba? Gusto mo makilala yung nililigawan mo. Kaya ikaw, maya't maya, nando ka sa bahay na nililigawan mo. Hindi kasi syempre gusto mo rin mapasagot siya, yung oo niya, 'di ba? Pero gusto mo rin siya makilala, yan po. So, sa Panginoon, dapat po ay ganyan din tayo na kung nagmamadali kang masagot ng nililigawan mo, dapat nagmamadali din po tayo na ay syempre tumanggap po ng kaligtasan, 'di ba, na binigyan tayo ng regalo ng Panginoon, yung Romans 6:23 nga po, na yung nga ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, pero may regalo talaga, may libre, yung buhay na walang hanggan. Yan, kasi nga kung pinaniwalaan mo yung langit, may impyerno. So, paniwalaan mo may buhay na walang hanggan, eternal life, may eternal punishment po. Yan. Kasi hindi mo na maisipin na puro eternal life di ba po? At tama naman talaga ang sinabi naman na Bishop. Ang Diyos po ay, yung nga sabi ko, di ba, patas. Yan, hindi siya bias. Yan. Kaya yung, kumbaga ay, walang ano sa kanya, walang lingid nga. Yan. Hindi natin pwedeng lokohin na, ayun nga, di ba, ang sabi niya na, alangan namang yung naglingkod ng halos ibigay yung buhay, papantay doon sa mga naglingkod, yung, di ba, walang pagmamahal sa Diyos. Ano po, abay talagang hindi naman talaga makatwiran. At di ba, ano ba yung salita ng Diyos? Ito po ay, di ba, katwiran ng Diyos. Hindi tayo pwedeng sa katwiran nga natin Yan. Hindi ang isip ng Diyos ay iba sa isip po natin. Kaya wag po tayong kumbaga huwag ka na mag-alinlangan. 'Di ba? Kung ikaw ay talaga naniniwala sa Diyos. Yan. Gusto natin makarating sa buhay na walang hanggan. 'Di ba po? At saka yung tawag dito, yung inihanda ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Yung sa 7 life sayings kanina, ay kinikwento na baka sumabra na ako. Parang okay, sobra yan ata. Yung nga inana na Malabi siya, ay yung grabe. Alam mo yung hirap nga, yung pag ikaw nga isipin mo na yung sakit, isipin mo pa lang na na tutusukin ka, ganyan. Yung nga yung
ikaw ay pinaratangan na hindi mo naman ginawa, na po, yung nga inako niya yung kasalanan natin. 'Di ba? So, wag po nating sayangin po yung laking hirap po ng Panginoon nang siya ipako sa krus. Yan. Yung ibig sabihin wag sayangin ay, 'di ba, mapunta tayo sa kapahamakan. Napakaganda na pag ikaw ay sumunod, kung hindi mo naintindihan yung mga bagay sa lupa, sigurado pag sumunod ka, maintindihan mo yung mga bagay sa langit. Yan po, na napakaganda. Napakalaking inihanda po sa atin ng Panginoon. Purihin po Panginoon. At kasi nga, sa mga likod ng Diyos, nga, maintindihan mo talaga kung ano yung inihanda. Kaya nga po sabi ko sa mga patuloy na nakikinig po sa atin ay ano po, tawag dito, tayo po ay, yun nga, punta po tayo sa church. 1,000, tinatawag, may tumatawag po sa akin. 1,589 churches po, tayo po kabahagi ng PMCC Port Watch. Punta po tayo sa church at tayo po ay, yun nga po, makinig Bible study, tumanggap po tayo sa Panginoon. Yan po, tayo po ay binibigyan pa ng time ng Panginoon. Alalahanin niyo po na ang sinabi ng Diyos ay sinabi ng Diyos, di ba? Yung nga, sa Noah's Ark, hindi po nagbibiro po ang Panginoon. Yan, maging tayo ay seryosohin po natin ang Panginoon. Ay, yan, ano na po tayo at may importante lang po akong tawag na kailangan balikan po. Salamat po sa lahat ng nanood. Bukas po talaga, talaga araw-araw po to para sa Panginoon. Kung amal na lingkod, high blood na, ibibigay ang buhay. Yan. Na ano, para lang sa kaluluwa kasi. Yan po eh. So, ganun din po tayo. No retreat, no surrender. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa lahat. Salamat po.